Well, never. Sinabi ito ni Lance dahil labis siyang nasaktan sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay sa mortal na kaharian, at hindi na niya gustong maranasan muli ang ganitong uri ng sakit, kaya sa buhay na ito. Gustong maranasan muli ang ganitong uri ng sakit, kaya sa buhay na ito, hiling lang ni Lance na sino man ang kanyang mga mahal sa buhay ay hindi siya iiwan. Buti naman, laging nasa tabi ni Kuya si Ate. Mabuti, pagkatapos ay patuloy akong tutulungan kang pinuhin ang lahat ng mga batong espiritu. Pagkatapos ng isa pang kalahating oras, lahat ng 8 espiritong bato sa katawan ni Helena ay napino na. Ang aura ni Helena ay tumaas din ng husto, bagamat hindi pa niya naaabot ang antas ng tagumpay. Wow! Bigla kong naramdaman ngayon na masarap magkaroon ng malaking tumpok ng mga spirit stone. Sabi ni Helena. Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat, ate, tingnan mo. Pagkatapos sabihin iyon, bumuhos si Lance at bumuhos ang isang tumpok ng mga spirit stone, mayroong kahit 12 ng mga ito. Ito. Ate, kinuha ko talaga ang ilan mula kay Garrett, ngunit inilalagay ko ang mga ito sa iba pang mga storage bag, hindi marami, mga 50 o 60 batong espiritu. Ah! Ate, tutulungan kitang pinuhin muna ang tumpok ng mga spirit stone. Ngunit, napakaraming mga spirit stone, kung hindi natin ibabahagi ang ilan kay Balbina at sa iba pa, magagawa ba? Ate, hindi mo ba sinabi sa akin na ang walang kamatayang cultivation world ay malupit? Kung ito ay malupit, bakit pa natin pakialam ang ginagawa ng iba? Sarili lang natin ang iniisip natin, hindi ba? Pero, konsensya ni ate. Ate, wala masyadong konsensya, tsaka kung malakas ka in the future, pwede mo naman silang balikan at tulungan mo sila Sige. Sinimulan ni Helena na pinuhin muli ang mga spirit stone. Kinuha ni Helena ang 2 spirit stone, isa sa bawat kaliwa at kanang kamay. Sa bawat kaliwa at kanang kamay. Si Lance ay abala sa pagsasabing, ate, sa pagkakataong ito ay hindi na tayo nagpipino ng ganito. Kung gayon paano ang pagpino nito? Gayon paano ang pagpino nito? Sa pagkakataong ito, sama-sama nating pinuhin itong tumpok ng mga espiritong bato. Sama-sama nating pinuhin itong tumpok ng mga espiritong bato. Isang grupo ng mga espiritong bato upang pinuhin ng magkasama. Tama, kung hindi dalawa-dalawa, anong taon ang aabutin, idinidiin mo na ngayon ang iyong... Dalawa-dalawa, anong taon ang aabutin, idinidiin mo na ngayon ang iyong mga kamay sa tumpok ng mga espiritong bato. Bato. Bahagyang idiniin ni Helena ang kanyang mga kamay sa tumpok ng mga spirit stone, at sigurado, sa susunod na sandali, ang mga spirit stone ay literal na nagsimulang magsingaw sa bilis ng pagtunaw ng yelo at nyebe, at pagkatapos ang lahat ng ito ay nalalanghap sa loob ni Helena. Katawan. Makalipas ang mga 10 minuto, isang tumpok ng mga espiritong bato, lahat ng mga ito ay dalisay na malinis. Langit. Nagtataka si Helena kung nananaginip siya, paano siya naging napakabilis. Walang pakialam nang ngumiti si Lance at sinabing, Sister, congratulations, nakapasok ka na sa ika-4 na yugto ng body refining, at mukhang hindi na malayo ang ika-5 yugto ng body refining. Ano? Bumalik si Helena sa kanyang katinoan, noon lang niya napagtanto na, sa katunayan, nasa ika-4 na yugto na siya ng body tempering, at malapit nang maabot ang ika-5 yugto ng body tempering. Hindi pwede, kahit ganito kabilas ang pagpino, hindi ito na-absorb ng katawan ko ng ganito kabilas. Sabi ni Helena. Ngumiti si Lance, ate, habang tinutulungan kitang magpino, tinutulungan din kitang ma-absorb at matuno, kaya sa sandaling pumasok ang aura sa iyong katawan, na-absorb ito sa loob ng ilang minuto. Tumingin si Helena kay Lance, hindi makapaniwala. Sinabi ni Lance, medyo ikinalulungkot ko ngayon na hindi ko naibalik sa iyo ang higit pang mga spirit stone. Nagtanong si Helena, brother, sa totoo lang, ikaw ba mismo ang nagpino sa mga spirit stone ni Garrett? Ito ay ganap na posible kung pinupino mo ang mga ito ng ganito kabilis.
Sinabi ni Lance, "Ate, walang itatago sa iyo ang nakababatang kapatid na lalaki. Oo, lahat ng mga high-strength na spirit stones ay pinino ko lahat, hindi ko alam noon na matutulungan kitang pinuhin ang mga ito, kung hindi, tiyak na mag-imbak pa ng kaunti para sa iyo." Ngunit sa hinaharap kapag may mga espiritong bato, tiyak na ibibigay ito ni Kuya. Mas manatili ka. Kuya, ano ang kalagayan mo ngayon? Sinabi ni Lance na walang itinatago, sinabi ko na rin sa iyo ang totoo, nasa ikapitong yugto na ako ng body refinement. Ikapitong yugto ng pagdadalisay ng katawan, sus. Nako ate, trust me, ang bilis mo din. Kuya, kung lumabas ito, maghahinala ba ang mga tao? So, we have to keep it a secret. If it gets out, no one can guarantee na may mangyayari. We can just hide the extra realms. For example, I am now hiding at the second stage of body tempering. Kapag tinitingnan ako ng mga tao, nasa ikalawang yugto pa lang ako ng body tempering, wala nang iba pa doon. Humagalpak ng tawa si Helena at sinabing, "Ngunit ang iyong tunay na kaharian ay nasa ikapitong yugto ng body tempering, hindi mo ba hahayaan ang mga taong hindi nakakaalam ng iyong tunay na lakas na mamatay ng walang kabuluhan? Hindi yan masisisi sa akin, kung sino man ang bumangga sa ulo ko ay siya ang malas, tiyak na lilipol ko siya. Ate, kung kinakailangan, itago mo rin ng maayos ang mga matatalas mong gilid hanggang sa maramdaman nating wala ng banta. Pero hindi ko may tatago, parang ang spirit realm ay walang secret method para itago ang realm. Normally, natatakot ang iba na walang makaalam na malakas siya, they would love to be known that. Siya ay malakas, paano nila ito itatago? Ate, iba ang sitwasyon. Ang iba ay nagpapanggap na malakas para sa mas mabuting kaligtasan, tayo ay nagpapanggap na mahina para sa mas mahusay na kaligtasan din. Ma'am, makinig ka sa lahat kapatid. Tumanggaw si Helena. Naisip ito ni Lance at nag-isip kung dapat ba niyang sabihin kay Helena ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, mas mabuting huwag sabihin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Uncle Five ay hindi pa sinabi sa kanya, na nagpapahiwatig na mas mahusay na huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa mortal na mundo, hayaan siyang pumasa, at magsimulang muli. Ate, ano ang susunod nating plano? Magpatuloy sa pangangaso ng mga hayop. Tanong ni Helena. Umiling si Lance at sinabing, nangangaso ng mga demonyong hayop at kumikita lamang ng 63 na mga batong espirito sa loob ng 10 araw, kailan tayo magiging malakas sa ganoong paraan ng kita? Kaya, hindi na tayo manghuli ng mga demonyong hayop kahit na gawin natin, ito ay upang madagdagan ang aming karanasan sa labanan o maghanap ng mga likas na materyales at kayamanan, hindi para sa mga magic core. Ngayon, kailangan nating maghanap ng paraan upang magnegosyo. Interesado ako sa pagpino ng anteng-anteng, gusto kong subukan, maaari ba akong maging master ng anteng-anteng? Paano ako? Wala akong magagawa, wala akong talent sa pagpino ng anteng-anteng. Sinabi ni Lance, kung gayon maaari kang maging isang florera sa tabi ng iyong kapatid ng mapayapa. Vase. Anong ibig mong sabihin? Oh, nasa tabi mo lang ako ng mapayapa at tahimik, makipag-usap at tumira sa akin, pagkatapos ay isagawa ang iyong mga kasanayan sa martial arts at pagbutihin ang iyong lakas. Mga espiritual na bato at lahat ng iyon, ibibigay sa iyo ng aking kapatid ang mga ito. Nahiya si Helena at sinabing, kung gayon, hindi ba magiging katulad ng mga babaeng disipulong iyon ng kapatid na babae na iniingatan? Iniingatan, maaaring ang iilang magagandang babaeng disipulo na nakilala ko lang sa Garrett ay iniingatan ni Garrett. Talagang, ang Flying Cloud Sect ay may maraming babaeng disipulong tulad nito, hindi sila nagsisikap na magtrabaho ng mag-isa at handang panatilihin ng ilang makapangyarihang lalaking disipulo na nagbibigay sa kanila ng tiyak na halaga ng mga spirit stone bawat buwan. Sinabi ni Lance, mula sa punto ng kita, ang pag-iingat ay talagang isang mabuting paraan,
hindi mo kailangang manghuli at pumatay ng mga hayop, garantisado ang iyong buhay, at pagkatapos ay makakakuha ka ng mas maraming mga spirit stone kaysa sa pangangaso at pagpatay ng mga hayop. At mayroon ka ring tiyak na halaga na maaasahan sa Flying Cloud Sect, kaya talagang cost-effective ito. It's just that from a moral point of view, it is being laughed at. Well, may mga gustong alagaan ang kapatid ko noon pero sa kasamaang palad lahat sila ay tinanggihan ko. Galit na galit si Lance, sino ang gustong alagaan ang kapatid ko? Hindi ko alam, ito ay isang inner circumscribed na disipulo, kaya ang isang taong maaaring magbag ng isang babaeng disipulo ay dapat na medyo makapangyarihan. Pagkatapos nito, tumanggi ako, at ang taong iyon ay nagsabi na pagkatapos ng pagsusuri ng disipulo sa loob ng bilog, kung matagumpay kung masuri ang ipasok ang inner circle disciple, babalik siya sa akin para pag-usapan ang tungkol sa pagkuha ng isang babaeng disipulo. Ngumuso si Lance, hinahanap niya ang kamatayan. 1522. Sa sumunod na buwan, si Lance ay nakatuon sa pag-aaral ng Talisman Refinement, at si Helena ay nakatuon din sa pagsasanay ng kanyang martial skills. Ang kanyang Flying Flower Palm, sa tulong ni Lance, ay umabot pa sa ika-5 antas. Labis na tumaas ang lakas ni Helena. Kuya, paano mo natutunan ang tungkol sa pagpino ng anting-anting? Lumapit si Helena at nagtanong. Ate, pagkatapos bumili ng propesyonal na anting-anting na mga materyales sa pagdadalisay at maingat na pag-aralan ang mga ito sa loob ng isang buwan, sa palagay ko ay maa-assess ko na ang isang first-grade talisman alchemist. Ano? Hindi naman, ang isang first-grade talisman alchemist ay itinuturing na makapangyarihan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, magsasanay ako ng pag-aayos ng anting-anting, paano kung tingnan mo? Pagkasabi noon, agad na gumuhit si Lance ng isang pang-aayos na anting-anting. Siyempre, sinabi na ito ay isang guhit, ngunit ang totoo ay ang proseso ng pagguhit ay ang proseso ng pagsasanay, at ang pagguhit ng anting-anting ay isa ring pagpipino ng anting-anting. Sister, subukan mo ang fixing talisman na pinino ko at ikumpara mo ito sa fixing talisman na binili mo. Inabot ni Lance ang immobilizing talisman na iginuhit niya kay Helena. Okay, pero ano ba ang level ng ganitong uri ng immobilizing talisman mo? Sinabi ni Lance, ang pang-aayos kong anting-anting na ito ang pinakamalakas na makakapag-ayos sa ika-8 yugto ng body tempering. Ano? Nagulat si Helena nang marinig na ang ika-8 yugto ng body tempering ay maaaring hindi makakilos, at hindi makapaniwala, iniisip na si Lance ay nagyayabang ng higit pa. Kuya, wag kang ang magyabang. Nakakapagtaka ba iyan? Nakakamangha ba na sinanay ko ang antas na ito ng anting-anting sa loob ng isang buwan? Naguguluhan si Lance. Binigyan ni Helena si Lance ng isang blankong tingin at sinabing, kalokohan, hindi na ito makapangyarihan, sadyang mahiwaga lang, okay. Kan, masyado bang exaggerated at lang yan na kayang ayusin ang 8th stage ng body refinement? Sabi ni Lance. Sinabi ni Helena, kapatid mukhang wala kang masyadong alam sa mundong ito, mga alchemist ng anting-anting. Sa pangkalahatan, isang alchemist sa unang baitang, ang anting-anting na pinipino niya ay maaari lamang maging epektibo laban sa yugto ng body refinement. Sinabi ni Lance, syempre alam ko, ang anting-anting ng alchemist sa unang baitang ay epektibo laban sa yugto ng pagdadalisay ng katawan. Ang anting-anting ng alchemist sa ikalawang baitang ay epektibo laban sa liwanag na yugto ng pagbubukas. Ang anting-anting ng ikatlong baitang ay epektibo laban sa entablado na nagbibigay liwanag sa puso. Ang anting-anting ng alchemist sa ika-4 na baitang ay epektibo laban sa yugto ng pagsasama-sama ng espiritu. At iba pa. Kaya, ang mga anting-anting na dinadalisay ko ngayon ay maaari lamang makitungo sa mga tao sa body refining stage, o mga hayop sa red rank. Ngunit, nag-aral ka lang ng isang buwan, at self-taught ka pa rin, at nagagawa mong sanayin ang mga anting-anting na tumutugon sa ika-8 yugto ng body tempering, sobra na iyon. Kung sino man iyon, ang unang anting-anting na pinino mo ay makakayanan lamang ang unang yugto ng body tempering.
Haha, this shows that I have talent. Buti naman sis, then from today onwards, magnegosyo na rin tayo. Magbenta ng anting-anting. Oo, ang pagbebenta ng mga anting-anting, ang pagbili ng mga bagay na alam ng lahat upang ihambing ang mga kalakal, ang mga anting-anting na pinino ko ay kayang harapin ang 8th stage ng body tempering sa pinakamataas, sino ang gusto mong bilhin? At saka, ang anting-anting na pinino ko ay maaaring tumagal ng hanggang sa sandali. Sabi ni Lance. Sa sandaling iyon, muling nabigla si Helena, Kuya, ano ang sinabi mo? Pwede ba itong tumagal kahit 1 minuto lang? Oo. Oh my God, this is too powerful. Ang anting-anting na binili ko noon, ang pinakamaikli ay kayang tumagal lamang ng 3 segundo, kahit na ang mas mahaba ay maaari lamang tumagal ng 10 segundo, habang ang iyong pino ay maaaring tumagal ng 1 minuto, ito ay masyadong perverted. Si Helena ay humanga na. Hehe, hindi ba mas mabuting ibenta ang ating mga anting-anting sa ganitong paraan, ate, tiyak na makakagawa tayo ng maraming mga spirit stone. Sabi ni Lance na may matinding pananabik. Kung mas maraming spirit stones ang kinikita natin, mas magiging malakas si Lance, at sa ganitong paraan. Malapit nang lumaban si Lance sa mundo. Pero, kung gusto mong magnegosyo sa Flying Cloud Sect, paano mo ito magagawa ng walang backstage? Sa panahon ngayon, ang mga nagbubukas ng mga tindahan sa Flying Cloud Sect ay sinusuportahan ng malalakas na tao, at ang mga kita na makukuha ay ipapamahagi sa mga malalakas na tao. Ngumiti si Lance, ate, lahat ay mahirap sa simula, ang lahat ay ginagawa ng hakbang-hakbang. Bukod sa aking kapangyarihan na pinuhin ang mga anting-anting ng mag-isa, hindi tayo maaaring maging napakalaki, kahit na may sapat na pondo, 30 lang ang kaya kong pinuhin. Anting-anting sa isang araw o 900 anting-anting sa isang buwan mag-isa. Gayunpaman, ako ay tao, hindi isang makina kung tutuusin, kaya't hindi ako makapagsanay araw-araw, kaya't ang aking espiritu ay matutuyo, kaya't maaari ko lamang pinuhin ang bawat ibang araw, kung ganoon, 450 anting-anting lang ang kaya ko sa isang buwan. Sinabi ni Helena, ngunit ang iyong anting-anting ay maaaring ibenta ng hindi bababa sa 2 spirit stone, at sa isang buwan, kikita ka ng 900 spirit stone. 900 spirit stones, katumbas lang iyon ng 9 na second class na spirit stone, hindi ba maging, sa isang taon, kumikita ng higit pa sa aming pamilyang Damon, na maaari lamang kumita ng 30 o 40 second class spirit stones. Pog! Hindi inaasahan ni Lance na ito ay nakakatakot. Gayunpaman, alam din ni Lance na kung mas malakas ang isang immortal cultivator, mas nakakatakot ang dami ng spirit stones na kailangan. Sige, kalimutan muna natin ito sa ngayon, bumaba tayo ng bundok at kunin ang mga materyales. 1 buwan na ang nakalipas, tungkol sa pagkamatay ni Garrett at tapos na ang bagyo, walang dumating na naghahanap sa atin ngayong buwan, ibig sabihin, ayos lang. Ma'am, bumaba na tayo ng bundok, matagal na akong pumunta sa syudad sa ibaba ng bundok para kumain ng masasarap na pagkain. Nagningning ang mga mata ni Helena at sinabi niya sabay dilaan ng dila. Hindi nakaimik si Lance, napakasarap ng pagkain. Lance at Helena, nang makarating sila sa isang malaking lungsod na hindi kalayuan sa ilalim ng bundok ng Phaeon Sect. Nag-invest si Lance ng 25 spirit stones para bumili ng mga materyales para sa pagpino ng anting-anting tulad ng dilaw na balat na papel na anting-anting, tinte ng dugo ng dragon, berdeng devil talisman pen, at iba pang materyales. Ang yellow skin talisman paper na binili ni Lance ay ginawa sa Tianbao City, hindi alam kung sinong pamilya sa Tianbao City ang gumawa nito, maaaring ang Damon family ang gumawa nito. Wala na ngayong mga spirit stone si Lance, kaya maaari na lamang niyang piliin ang mas murang dilaw na leather talisman paper. Ang Dragon Blood Ink at ang Green Devil Talisman Pen ay parehong ginawa ng ilang immortal na cultivation family. Sa immortal na mundong ito, lahat ng uri ng immortal na props ay naibenta. Ang mga espiritual na bato ay isang bagay na gusto ng lahat ng immortal na magsasaka,
at kung mas malaki ang pamilya, mas maraming espiritual na bato ang taglay ng kanilang pamilya, at mas magiging mayaman ang walang kamatayang mga mapagkukunan ng paglilinang. Sa makatuwid, ang mga mayamang ikalawang henerasyon na lumaki sa malalaking pamilya ay talagang napakasaya. Dahil hindi naman nila kailangang mag-alala tungkol sa mga espiritong bato, kailangan lang nilang magsikap para pinuhin ang mga ito. Pagkatapos bumili ng mga materyales sa pagpipino ng anting-anting, sinamahan ni Lance si Helena sa restaurant para sa dagat ng pagkain. Ang restoran ay pinamamahalaan ng mga ordinaryong tao, kaya naniningil sila ng mga gintong barya. Maraming gintong barya na mayroon si Helena, ngunit sa kasamaang palad, walang halaga ng gintong barya ang makakabili ng mga spirit stone. Ate, tapos ka na bang kumain? Balik na tayo pagkatapos, kailangan pa nating isipin kung paano ibebenta ang anting-anting pagbalik natin. Sa restaurant, sinabi ni Lance kay Helena. Ma'am, busog na ako? Matagal na akong hindi nakakain ng masarap, pero na, balik na tayo. Nasiyahan si Helena. Tumingin si Lance sa likod ni Helena at sinabi sa kanyang puso, ang kanyang kapatid na babae ay isang mahilig sa pagkain, paanong hindi na siya magkakaroon ng hugis para kumain ng taba. Kuya, maaari ba nating tulungan si Balbina at ang iba pa? Tanong ni Lance. 1523. Maaari itong isaalang-alang. Bumalik si Lance sa Flying Cloud Sect at naghanda na magtungo sa dormitoryo ni Helena para hanapin si Balbina at ang iba pa. Kuya, isang buwan na akong hindi nakakabalik sa dormitoryo, isang buwan na akong natutulog sa iyo. Sabi ni Helena na may nakakalokong ngiti. Medyo napahiya si Lance. Pagkatapos matulog kasama si Helena sa mahabang panahon, medyo nasanay na si Lance sa mainit na yakap ng kanyang kapatid, kung si Helena ay hindi nakatira sa lugar ni Lance sa hinaharap, kung gayon si Lance hindi man lang makatulog. Sa katunayan, medyo napahiya si Helena sa sandaling ito, dahil napakalakas ni Lance, mas lalong nawawala sa paningin ni Helena si Lance sa loob, at kapag hindi na niya ito nakita bilang isang bata, magiging iba ang sitwasyon. Bumalik si Helena sa dormitoryo at kumatok sa pinto. Balbina, nandyan ka ba? Buksan ang pinto. Makalipas ang ilang sandali ay walang nagbukas ng pinto. Sa sandaling iyon, isang batang babae mula sa susunod na dorm ang nagsabi, hindi mo ba alam, Helena? Alam kong ano. Yung mga kasama mo, patay na sila. Ano? Nanginginig ng husto ang katawan ni Helena. Nagulat din si Lance, si Balbina at ang 6 pang babae, patay lahat. Anong pinagsasabi mo? Helena, bakit ako nagsisinungaling sa iyo, saan ka ng isang buwan at hindi mo man lang alam ang tungkol dito? Ano ang nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Helena. Hindi ko alam kung eksakto, parang si Balbina at ang iba pa ay nakakuha ng 12 ng mga spirit stone. Pupuntahan nila ito ng maayos sa dormitoryo, ngunit, kinabukasan, lahat sila ay namatay, at ang kanilang spirit stone ay nawala. Nabalitaan ko na ang iilan sa kanila ay mayroong higit sa 50 mga espiritong bato na pinagsama, hindi nakakagulat na may naglakas loob na patayin sila. Oh my God, paano nangyari ito? Tinakpe ni Helena ang kanyang bibig at sumigaw, hindi makapaniwala na si Balbina at ang iba pa ay patay ng maraming oras, halos isang buwan lahat, at ngayon lang niya ito nalaman. Kinasusuklaman niya na siya ay masyadong masaya kasama ang kanyang kapatid para sa buwang ito at hindi man lang bumalik para makita sila. Orihinal na inakala ni Helena na sila ay nasa pag-iisa upang pinuhin ang mga espiritong bato, kaya hindi siya bumalik upang istorbohin ang mga resulta. Niyakap ni Lance ang humihikbi na si Helena at inaliw siya, ate, huwag kang mag-alala, hanggat nalaman ko kung sino ang pumatay at nagnakaw ng kayamanan, hindi ko siya patatawarin. Oh, it's too late to say anything. Sister, ang Cultivation World ay likas na kasing malupit nito, alang-alang sa ilang mga Spirit Stone, lahat ay kailangang pumasok sa True Beast Forest para makipagsapalaran. Hindi pa banggitin ang 12 ng mga Spirit Stone,
kaya normal para sa si Balbina at ang iba pa ay dapat patayin, dahil lang sa hindi nila nagawang mabuti ang pagtatago ng mga sekreto. Tiyak na napunta sila sa ganoong sitwasyon dahil hindi nila sinasadyang ilantad ang kanilang kayamanan sa kanilang pagbabalik sa kanilang dormitoryo. Lance sinabi na ang insidenteng ito ay nagsilbing paalala din kay Lance na huwag kailanman ipagkalat ang balita. Si Lance ay magsisimulang magbenta ng mga anting-anting ngayong buwan, at kung kikita siya ng maraming pera, hindi niya dapat ikalat ang salita, kung hindi, ang ganitong uri ng bagay ay turn din ni Lance. Matagal na umiyak si Helena bago niya sinundan si Lance sa pag-ibig at bumalik sa single room ni Lance. Mabuti na magkaroon ng single room, at least nakatira kang mag-isa, at kung may pera ka, hindi mo ito ibubunyag. Ilang araw na sunod-sunod na nagmomope si Helena, hindi siya inistorbo ni Lance, pinipino ang mga anting-anting mag-isa. Maaaring pinuhin ni Lance ang 30 anting-anting sa isang araw, at pagkatapos magsanay ng 30 anting-anting, si Lance ay pagod na pagod sa pag-iisip. Gumastos si Lance ng 25 espiritual na bato sa mga materyales, ngunit maaari lamang niyang pinuhin ang 50 anting-anting. Ang 50 anting-anting, kung ibenta, ay maaari lamang kumita ng 100 espiritual na bato, minus ang gastos. Ang tubo ay 75 espiritual na bato lamang, 75 espiritual na bato at pagkatapos ay ibabawas ang susunod na 25 na namuhunan, na iwan lamang ng 50. Bukod dito, problema pa rin ang sales channel, hindi pa ito nabubuksan, at kung padalos-dalos nilang ibenta ang mga ito, baka mapatay sila ng kanilang mga kakompetensya. Dahil si Balbina at ang iba pa. Ang pinatay ay natakot din kay Helena na hayaan si Lance na maging masyadong flamboyant. Ate, magtitinda ako ng anting-anting, gusto mo bang sumama sa akin? Manam. Bagamat malungkot si Helena tungkol kay Balbina at sa iba pa, hindi niya maaaring hayaang ibenta ni Lance ang anting-anting ng mag-isa dahil dito. Lumakad sina Helena at Lance sa Feyon Sect, at nang makakita sila ng isang tao, tahimik silang lumakad at sinabing, "Kuya, kailangan mo ba ng pang-aayos na anting-anting?" Mayroon ako dito, ang pinakamataas na kaya kong itakda ang ikawalong yugto ng pagdadalisay ng katawan. Roll. Kuya, kailangan mo ba ng pang-aayos na anting-anting? Ang aking anting-anting ay maaaring tumagal ng hanggang 1 minuto o. Ayoko kasing ipamigay ng libre, hindi ito binili sa mga regular na channel, kung sakaling peke ito, sa kritikal na sandali na mawawala ng buhay, tanga lang ang bibili ng anting-anting mo. Sinubukan ni na Helena at Lance na ibenta ang kanyang immobilization talisman sa 12-dosenang mga tao, ngunit walang bumili nito. Ang psikolohiya ng lahat ay magkatulad, ito ay isang bagay na ginagamit sa mga kritikal na sandali, hindi sila nang ahas na bilhin ito, at ang talisman ni Lance ay, Timura, ito ay nagkakahalaga ng 2 espiritong bato ang isang piraso. Ang mga binili mula sa mga regular na tindahan, 1 espiritong bato ang isang piraso, bagaman ang pinakamalakas ay maaari lamang ayusin ang ika-5 at ika-6 na yugto ng pagdadalisay ng katawan, ngunit regular A, ang kalidad ay garantisadong A. At kaya, pagkatapos ng 1 araw ng pagbebenta, wala ni isa ang naibenta. Ang magkapatid na Lance ay bumalik sa dormitoryo na nawala. Kuya, ano ang dapat nating gawin kung hindi natin maibenta ang mga ito, ni hindi natin maibabalik ang ating kapital? Malungkot na sabi ni Helena. Sinabi ni Lance, ate, hindi na kailangang mag-alala, hindi natatakot ang magagandang produkto na walang bibili nito, ang dahilan kung bakit hindi naglakas loob na bilhin ang mga ito ngayon ay dahil natatakot sila sa mga peking produkto. Naiintindihan naman ng lahat. Ginagamit ito upang harapin ang mga hayop, ito ay walang silbi sa isang kritikal na sandali, at sila ay talagang mawawala ng buhay. Ngunit hindi ba nila malalaman kung ito ay totoo o peke kung bibili sila muli at subukan ito? Oo, bakit dapat subukan ng iba? Sa sandaling iyon, nagkaroon ng magandang ideya si Lance at sinabing, ate, may paraan ako. Anong paraan? Ate,
hindi mo matitiis ang isang bata na manligaw ng isang lobo dahil nag-aalala ang mga iyon sa mga pekeng produkto, bibigyan na lang natin sila ng libreng gamit, at pagkatapos nilang magamit ito at isipin na okay lang, natural na darating sa atin sa susunod. Kung gayon hindi ba tayo mawawala ng pera? Sis, kikita lang tayo kung malugi muna tayo, kaya bukas lalabas na tayo at ibibigay sa mga yon ng libre. Mabuti. Gabi na ngayon sis, tulog na tayo. Oh. Medyo napahiya si Helena, pakiramdam na si Lance ay nagiging mas makapangyarihan at mature, kaya lalong naging imposible na tretuhin si Lance bilang isang bata, kung saan medyo nakakahiya para kay Helena na matulog kasama si Lance. Bumantong hininga si Lance sa kanyang kama, umaasang yayakapin siya ng mabangong katawan ng kanyang kapatid para matulog, medyo hindi napigilan ni Lance ang pakiramdam na ito. Ate, bakit hindi ka pumunta dito? Tanong ni Lance. Yan kuya, bakit hindi na lang ako matulog sa sahig mamaya? Natigilan si Lance, ang kapatid na babae na hindi nag-iisip noon, bakit ngayon pa siya nagsimulang mag-isip? Ate, di ba sabi mo, bata ako, hindi ako natatakot. Kinagat ni Helena ang kanyang mga labi at sinabing, pero nagiging parang bata ka na, pakiramdam ko mukha ka lang bata sa labas, pero sa loob-loob mo mas mature ka kaysa sa akin. Natigilan si Lance at sinabing, napakatumpak ng mga pandaman ni sister. Nako ate, masyado kang nag-iisip, kung ganoon, sa sahig ako matutulog, sa kama ka matulog. Nanghihinayang sabi ni Lance, tila hindi na siya makakatulog sa kanyang kapatid. Mainit na yakap muli. Ito. 1524. Ayos lang ate, lalaki ako, dapat hayaan na kita. Nag-alinlangan si Helena at kumagit, kalimutan mo na, kasalanan ko ang lahat, sige, matulog ka na. Pinatigas muli ni Helena ang kanyang anit at nahiga. Ate. Nagkusa si Lance na yakapin si Helena, napakaganda ng pakiramdam na iyon. Oh. Hinawakan ni Helena ang ulo ni Lance at bahagyang ngumiti. Sa sandaling iyon, medyo nakonsensya si Lance, sa katunayan, kumakain nga si Lance ng tofu ng kanyang kapatid, talagang hindi siya itinuturing na bata, sinasamantala ang kanyang kapatid na babae na may hitsura ng isang bata. Gayunpaman, si Lance ay lalong nag-aatubili na umalis sa yakap ng kanyang kapatid, napakainit at matalik na pakiramdam, at may mahinang tibok ng puso. Gusto talaga ni Lance na huwag lumaki at humiga na lamang sa mga bisig ng kanyang kapatid. Para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Lance at Helena ang pagbebenta ng mga anting-anting. Hello, kailangan mo ba ng anting-anting? I have a fixation talisman here, the strongest can deal with red grade 8 magical beasts for a minute. Che, do you take me for an idiot? Yung mga anting-anting na ibinebenta sa mga regular na tindahan ay hindi naman ganoon kalakas, pabayaan mo pa itong isa mo. Sinabi ni Lance, mayroon akong 2 espiritong bato para sa anting-anting na ito. 2 spirit stones for 1. Ay po, who wants it? Sige, papadalhan muna kita ng isa, sigurado akong lalapitin mo ako pagkatapos mong subukan ang epekto, nakatira ako sa solong silid ng panlabas na disipulong XX. Pagkasabi noon, binigay ni Lance ang isa. Sa kabuuan, mayroong 50 anting-anting at mabilis silang naibigay. Kuya, pagkatapos may hatid ang anting-anting, hindi natin alam kung kailan sila pupunta sa atin para bumili, pero wala pa tayong startup capital ngayon. It's okay. In the worst case, we'll go back into the True Beast Forest and hunt another batch of magical beasts. But for now, samahan mo muna akong magtago. Kuya, ano ang itatago mo? Gusto kong pumili ng isa pang martial arts secret book, nag-practice ako ng iba, yung flame palm na na-practice ko dati, kasi napatay ko na si high strength, kaya hindi ko muna yun gagamitin sa ngayon. Pero, huli na ba? Ate, hindi mo ba naranasan ang comprehension ko yung low-level martial skills lang, pwede na akong mag-practice hanggang 10th level tapos tignan mo ng isang beses. Dumating si Lance sa Tibet.
Ang mga matatanda ng Tibet ay nagtanong, hindi ba kayo kumuha ng isang lihim na aklat ng flame palm noong nakaraan? Ano? Ngayon gusto mong magbago? Sinabi ni Lance, nalaman ko na hindi ako karapat-dapat na magsanay ng flame palm, gusto kong magbago. Walang sinabi si Elder Tibetan, pagkatapos ng lahat, anumang disipulo ay maaaring palitan anumang oras. Naghanap si Lance ng isa pang libro. Sa pagkakataong ito, naghanap si Lance ng isang lihim na aklat na tinatawag na Winter Palm. Matapos baliktarin ito mula simula hanggang matapos, halos naabot na ni Lance ang ika-10 antas, na nangangahulugang nasanay na siya sa Winter Palm na ito ng husto. Ang sikretong aklat na ito sa antas ng kindergarten ay masyadong hindi sanay para kay Lance. Nagparehistro si Lance at pagkatapos ay umalis sa Tagwan. Kuya, ano ang napili mo? Sa labas ng nakatagong pinto, si Helena ay abala sa pagtatanong. Pulasan ng taglamig. Winter Palm. Oo, at nakapag-practice na ako hanggang sa ika-10 antas. Pumasok lang para makita kung gaano ka na nag-ensayo hanggang sa ika-10 antas. Si Helena ay walang katulad na gulat kahit na alam na niya na si Lance ay napakatalino sa mga lihim ng martial arts, hindi niya inaasahan na ito ay maging ganito kataas. Oo. Kuya, ang galing mo. Diyos ka ni ate. Hehe, Diyos ako din si ate. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Helena, hindi ko alam kung bakit, pero namula talaga si Lance nang purihin siya, makatuwirang sabihin na hindi dapat dahil bata siya pero namula lang siya, at sa puso niya. Napakasaya. Sa sandaling ito, biglang may sumigaw sa likod nila, Helena. Nang lumingon sina Lance at Helena, nakita nila ang isang lalaki na halos kasing edad ni Helena, mahigit 1 metro ang haba at mukhang gwapo pa rin. Helena, napakagandang makita ka, nabalitaan kong patay na ang lahat ng kasama mo sa kwarto, 1 buwan na kitang hinahanap nang hindi kita nakikita. Lumapit ang lalaki at sinabi. Si Lance ay abala sa pagtatanong, ate, sino siya? Medyo nagalit si Lance sa sandaling ito dahil mukhang nag-aalala ang lalaking ito kay Helena. Hindi na kailangan ni Lance ng ibang lalaki na magmamalasakit sa kanyang kapatid. Si Helena ay abala sa pagsasabing, kapatid, siya ay mula sa parehong taon sa akin, tandaan na sinabi ko sa iyo noong kami ay nagtatasa, ang unang taong dumaan sa Wild Beast Forest, siya ay tumagal lamang ng 15 minuto, siya iyon. Ang kanyang pangalan ay Weldon, siya ang kasalukuyang pinakamalakas sa buong Outer Disciple Circle, at siya ay nasa ika-7 yugto ng body tempering. Oh! Tiningnan siya ni Lance na may pag-iingat na mukha, kung ang lalaking ito ay maglakas loob na gumawa ng anuman sa kanyang kapatid, bugbugin siya ni Lance at hindi niya makilala ang kanyang ina. Sinabi ni Helena kay Weldon, kapatid na Weldon, kumusta ka kamakailan, matagal na tayong hindi nakikita. Ayos lang ako, Helena, pasensya na sa nangyari sa mga kasama mo. Ayos lang, nakaraan na ang lahat. Iyon, Helena, ito ba ang iyong kapatid? Oo, ang pangalan niya ay Lance, siya ang ika-10 sa freshman assessment ngayong taon, at siya ay 12 taong gulang pa lang. Hello, Lance. Sabi ni Weldon kay Lance. Walang magandang biyaya si Lance na sabihin, you're welcome. Oh, Lance, kung may hindi mo maintindihan sa hinaharap, pwede kang pumunta at tanungin ako, ano nga pala, anong martial skill ang pina-practice mo? Nakapili ka na ba? Kung hindi ka pa nakapili, kaya ko. Tumulong sa reference. Mukhang sinusubukan ni Weldon na pasayahin si Lance. Bilang isang lalaki, alam kaagad ni Lance na ang pagpapasaya sa kanya ng labis ay dapat na interesante kay Helena. Sabi ni Lance sa kanyang puso, hindi. Sasabihin na sana ni Helena kay Weldon na si Lance ay nag-practice ng Winter Palm, nang si Lance ay abala sa pag-abala kay Helena at nagtanong, siguro kung anong martial arts secret ang muli mong pinasanayan. Ngumiti si Weldon, nagsasanay ako ng Heavenly Thunder Palm, kung interesado ka, maaari ka ring magsanay ng Heavenly Thunder Fist tulad ko, at maaari rin kitang turuan. Sinabi ni Lance, hindi nagkataon, nagsasanay din ako ng Heavenly Thunder Fist.
Pa, hindi, nagkataon lang. Eksakto. Haha, ang galing, Lance. Kung may hindi mo maintindihan sa hinaharap, pwede kang lumapit sa akin, Heavenly Thunder Fist, nag-practice na ako hanggang 5th level, malapit na. Ang pang-anim. Sabi ni Weldon na may mapang-asar na mukha, syempre, hindi niya masyadong pinamukha kay Lance dahil kay Lance, kundi dahil kay Helena. Nagtanong si Helena, by the way, Brother Weldon, saan ka pupunta? Ngumiti si Weldon, mayroon akong isang pinsan na isang disipulo sa inner circle, hiniling niya sa akin na salubungin siya sa likod ng bundok, gusto niya akong turuan sa ilang paglilinang, siya nga pala, ang aking pinsan ay nagsasanay ng langit na kulog na kamao bilang ang pinsan ko ang nagrekomenda sa akin na magsanay sa una, ang aking pinsan ay nasa ikapitong antas na. Helena, gusto mo bang sumama sa akin? Ang aking pinsan ay, pagkatapos ng lahat, isang alagad na nakapag-assess na. To enter the inner circle, siya ang nagtuturo sa akin, kaya natural na pwede ka rin niyang turuan by the way, anyway, walang masama kung makinig ka. Ito. Tumingin si Helena kay Lance. Nang makita ito ni Weldon, abala siya sa pagsasabing, tama, Lance, nagsasanay ka rin ng Heavenly Thunder Fist, kaya dapat pumunta ka rin. Kung pupunta rin si Lance, tiyak na pupunta si Helena, talagang mahusay ang mga kalkulasyon ni Weldon. Abalang sinabi ni Lance, go, syempre pupunta ako, pero mauna na kayo ng kapatid ko, pupunta ako sa banyo at mamaya na lang. Mabuti, pagkatapos ay pupunta muna tayo sa likod ng bundok. Naunang maglakad sina Weldon at Helena. Si Lance naman ay agad na pumasok sa tagwan at hinanap ang Heavenly Thunder Fist. 1525. Hinanap ni Lance ang mga bookshelf at mabilis na natagpuan ang Heavenly Thunder Fist. Agad itong binuksan ni Lance at binasa mula simula hanggang matapos. Sige, Heavenly Lightning Fist, Dacheng. Lumabas si Lance sa kuta at dumiretso sa likod ng bundok ng outer circle ng mga disipulo ng Flying Cloud Sect. Sa sandaling ito, sa isang kagubatan ng kawayan sa likod ng bundok. Kuya! Mabilis na lumapit si Weldon sa isang lalaking nakatayo sa kagubatan ng kawayan, at si Helena ay dahan-dahan ding umakyat sa likuran niya. Ang lalaking nakatayo sa kagubatan ng kawayan sa sandaling ito ay ang pinsan ni Weldon. Weldon, andito ka pala, sino te? Kuya, hayaan mo akong ipakilala sa kanya, ang kanyang pangalan ay Helena. Pagkasabi nito, sinabi ni Weldon kay Helena, Helena, ito ang aking pinsan, ang kanyang pangalan ay Zilienzin, siya ay isang inner circle na disipulo ng Flying Cloud Sect, mas matanda siya sa akin ng 2 taon, at nasa ika-8 yugto na siya ng body tempering. Oh! Hello! Bati ni Helena kay Zilienzin. Saglit na pinalaki ni Zilienzin si Helena at ngumiti, Weldon, ito ang Helena na palagi mong pinag-uusapan. Sinasabi ko kung paano mo siya hindi makakalimutan, binibigkas mo ang salitang Helena, ilang beses sa isang araw, ngayong nakita mo na siya sa personal, ang ganda niya talaga, hahaha. Kuya, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Namula si Weldon sa kahihiyan, hindi lamang sinabi ng kanyang kapatid ang mga bagay na madalas niyang nakalimutan tungkol kay Helena, ngunit sinabi rin niya ang mga bagay na pribado niyang tinawag si Helena. Ito ay kaya nakakahiya. Natigilan si Helena, hindi niya gusto ang ganitong uri ng biro. Si Weldon ay abala sa pagsasabing, Helena, huwag kang makinig sa kalokohan ng aking kapatid, hindi iyon ganoon. Si Zilienzin na iyon ay abala sa pagsasabing, Weldon, bakit mahiyain kang tao, ano ang kinakatakutan mo, kung gusto mo, habulin mo, sa talent mo, deserve mo rin. Hindi nagustuhan ni Helena ang ganitong uri ng biro at sinabing, iyan, abala muna kayo, hindi ko kayo guguluhin, babalik muna ako.
Si Helena ay medyo nakakadiri sa loob, kahit na si Weldon ay talagang magaling, ang una sa talento at lakas sa kanilang termino ng mga panlabas na disipulo. Ngunit, si Helena ay nagustuhang hindi sumama, si Helena ay nadama na para siyang ipinanganak na may mataas na pakiramdam ng vision sa kanyang buto, paanong ang isang henyo ng antas ni Weldon ay hindi makapasok sa mga mata. Nakita ni Weldon na aalis na si Helena, natarante siya. Hinayaan pa rin niya ang kanyang pinsan na gabayan si Helena at pahusayin ang kanyang relasyon. Helena, bakit ka ba nagmamadali kung dumating ka na, tsaka, darating ang kapatid mo mamaya? Si Weldon ay abala sa pagpapayo. Saglit na nag-isip si Helena, dahil iyon ang nangyari, hintayin natin na dumating ang iyong kapatid. Si Weldon ay abala sa pagsasabing, pinsan, tulungan mo kami sa mga tip kung paano mapadali ang aming mga katawan ng mas mabilis at mas mahusay upang matuto ako ng kaunti mula sa lahat ng aking magaling na Helena. Siya nga pala, ang nakababatang kapatid ni Helena ay magkakaroon din coming over later, nasa Heavenly Thunder Fist din siya, para turuan mo rin ang kapatid niya. Tumango siya at pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag, nakikinig din si Helena, kahit kailan ay walang anumang masama sa pakikinig. Hindi nagtagal, dumating si Lance. Tumawa si Lance at sinabing, hindi ako late sa party, di ba? Si Weldon ay abala sa pagsasabing, Lance, halika rito. Lumapit si Lance. Sinabi ni Weldon, Lance, pinsan ko ito, si Zillian Zin. Nagsasanay ka rin ng Heavenly Thunder Fist, kung may hindi ka maintindihan, magtanong. Sabi ni Lance sa kanyang puso, labis na nag-aalala, kaya huwag mong sisihin si Lance sa pagiging bastos. Bibigyan ni Lance si Weldon ng kaunting palabas ngayon, para hindi siya maglakas loob na tamaan si Helena muli sa hinaharap. Tumingin si Weldon sa kanyang pinsan na may dalangin sa kanyang mga mata, na parang nananalangin para sa kanyang pinsan na gabayan si Lance. Ang pinsan ni Weldon ay medyo walang magawa, ayaw niyang gabayan ang sinuman, ngunit kailangan niyang magsakripisyo alang-alang sa kanyang pinsan na kumukuha ng mga babae. Tumingin si Zillian Zin kay Lance at nagtanong, Lance, ilang level na ba ang naabot mo sa iyong Heavenly Thunder Fist? Sinabi ni Lance, ang ika-10 palapag. Natigilan si Zillian Zin at medyo nainis, pinaglalaroan ba siya ni Lance? Lance, tinuturuan lang kita dahil nakaharang ako sa mukha ng pinsan ko, at pinagmamasdan ng pinsan ko ang mukha ni Helena para turuan ka, kaya hindi mo ba alam kung paano pahalagahan ito at makaligtaan isang magandang pagkakataon? Haha, ako ay lubos na nagpapasalamat, ngunit talagang nagpractice ako hanggang sa ika-10 antas. Sabi ni Lance. Si Lance ay napaka-ignorant pa rin sa kanyang sarili, ngayon kahit si Weldon ay hindi na makatingin dito at sinabing, Lance, bihira ang pagkakataon, ang aking pinsan ay karaniwang hindi gumagabay sa iba. Nag-practice na talaga ako to the 10th level, you guys love to believe it or not. Ngumuso si Zin. Lance, ikaw lang. Ika-10 palapag ng Thunder Fist. Kahit ako ay kasalukuyang nasa ika-8 yugto ng body tempering, at nakarating lang ako sa ika-7 antas, sino ka sa tingin mo, gustong magsanay sa ika-10 antas, kahit nabuksan mo ang unang yugto, maaaring hindi mo ito magawa. Sinabi ni Lance, talaga. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang ika-10 antas. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Lance ang kanyang kamao kay Zillian Zin na iyon. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, si Zillian Zin, talagang narcissistic at talagang narcissistic. Galit na ngumuso si Zillian Zin, kakulangan ng kaalaman sa buhay, sabihin na natin, ipapakita ko sa iyo kung anong kapangyarihan ang ika-7 layer ng Heavenly Thunder Fist. Pagkatapos sabihin iyon, tumigaw si Zillian, Thunderbolt. Dumating ang kamao ni Zillian Zin, kumikislap ang kamao niya ng mahinang kidlat, at sa bawat pulgada ng hangin na pumutok pasulong, ang hangin ay gumawa ng isang sumasabog na tunog, bumubukas sa sunod-sunod na pagsabog, tulad ng mga paputok. Pumutok, at sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Lance. Ngumuso si Lance, hayaan kong makaranas ng paglipat mula sa ika-10 antas ng Heavenly Thunder Fist, ang tuktok ng Heavenly Thunder. Nagdampi ang mga kamao ni Lance, na parang may dalawang maitim na ulap sa kalangitan, may nakakabasag na tunog ng dagendong,
sa pagitan ng mga kamao ni Lance, isang puting kidlat ang pumutok. Ang puting kidlat ay napakabilis na alam ng lahat kung gaano kabilis ang takbo ng kuryente. Sa isang kisap mata, tumama ang kidlat sa tuktok ng ulo ni Zilienzin. Ah! Sumirit si Zilienzin, naramdamang parang namumungay ang mga buto sa kanyang katawan, tumatayo ang kanyang buhok na parang napaso. Ang hakbang ni Lance ay hindi nagsama ng walang kamatayang enerhiya, kung hindi ay matagal nang namatay si Zilienzin. Kuya, kumusta ka na? Si Weldon ay abala sa paghampas at pagsigaw. Bang! Bumagsak ang katawan ni Zillian. Kuya! Nagulat din si Helena, kuya, hindi mo siya pinatay, di ba? Ate, huwag kang mag-alala, hindi ako interesadong patayin siya dahil sa maliit na bagay na ito, nataman lang siya ng pinakamalakas na galaw ng Heavenly Lightning Fist ko at malabo lang ang malay niya, babagal siya mamaya. Lance sabi. Narinig din ni Weldon ang mga salita ni Lance, tumingin si Weldon kay Lance, tila hindi makapaniwala na ginawa ito ng isang 12 taong gulang na batang lalaki. Nagtanong si Weldon, Lance, sino ka ba? Bakit ka makakapagsanay hanggang sa puntong nakamit mo ang mahusay na tagumpay sa Heavenly Thunder Fist? Saang lupain ka naroon, hindi ako naniniwala na ikaw ay nasa ang ikalawang yugto ng body refining. Sinabi ni Lance, hindi mahalaga kung hindi ka maniwala o hindi ko kailangan na paniwalaan ka, gayon pa man, kung gusto mong habulin ang aking kapatid, kailangan mong dumaan sa akin. 1526 Sumimangot si Weldon at ngumuso, paano magkakaroon si Helena ng isang nakababatang kapatid na tulad mo, kung ang nakababatang kapatid ng iba ay gustong-gusto na ang kanyang kapatid na babae ay makasama ng isang henyo. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance at sinabing, sa tingin ko mas bagay na tawagin kang true narcissist, henyo ka. Maaring henyo ka sa ibang tao, pero sa akin, ikaw. Reordinary, okay. Kahit ang pinsan mo ay hindi ko kalaban, at mas mababa ka, kaya sa harap ko, itigil mo na talaga ang pag-iisip mo na genius ka, mawawalan ka ng mukha. Ikaw. Natahimik si Weldon saglit. Sinabi ni Lance, Weldon, sa totoo lang maganda ang impresyon ko sa iyo, kahit papaano hindi ka katulad ng mga taong tulad ni Luca at Baxter, hindi mo ini-stalk ang kapatid ko, kaya hindi ko gagawin anything to you this time. We're not considered enemies, of course, if you treat me as an enemy, I'm welcome. Well, makaka-recover naman ang pinsan mo, aalis muna kami ni ate, by the way, you are not worthy of my sister, don't be delusional in the future. If you don't mind, you can be my sister's friend, bye. Hinailan ni Lance si Helena palayo, si Weldon ay tumingin sa papaalis na likod ni Lance, ngunit sa ilang kadahilanan, wala siyang init ng ulo dahil sa lakas ni Lance, hindi na siya nagalit, wala na ito sa parehong antas. Kuya, nagtago ka lang ba at pansamantalang nag-practice ng iyong Heavenly Thunder Fist? Tanong ni Helena. Oo ate. Bakit ganoon? Tanong ni Helena, nalilito. Ate, galit ka. Hindi naman, nagtatanong lang ako. Ate, nakikita ko na gusto ka ni Weldon at gusto kang pasayahin sa pamamagitan ng pagiging mabait sa akin. Naramdaman kong hindi siya sapat para sa iyo, kaya natutunan ko ang Heavenly Thunder Fist para malaman niya kung kailan siya actress. Sabi ni Lance. Sa totoo lang, ang kapatid ko ang hindi karapat-dapat sa kanya, sabi ni Helena. Ah, you're not good enough for her. How so? You're my sister? Walang babae sa mundo na hindi mo mapapantayan. Sabi ni Lance. Kuya, ikaw ay ikaw at ako ay ako, kung hindi dahil sa iyo, nasa ikatlong antas pa rin ako ng body refining, ang aking flying flower palm ay hindi sana nasanay sa ikalimang antas, at ang aking pamilya ay 1,000 taong gulang pa lamang na pamilya, at wala pa akong anumang katayuan sa pamilya. At si Weldon, hindi banggitin ng iba pa, siya ang una sa talento, tiyak na may malaking pagkakaiba sa pagitan niya at sa akin sa hinaharap, ako lang ang hindi karapat-dapat sa kanya. Ate, dati yun? Pero iba na ngayon? Meron ka?
gagawin kitang maging, hindi ka kayang pantayan ng lahat ng lalaki sa mundo. Huminga ng tawa si Helena, kung gayon, hindi ba magiging imposible para sa kapatid na magpakasal? Ito? Well, binibigyan lang kita ng random na halimbawa. Nga pala, ate, nakita mo ba na crush ka ni Weldon dati? Tanong ni Lance. Well, I can tell a little bit, but he doesn't dare to confess to me, he just often pretend to have a chance encounter with me, and nothing else. Sinabi ni Lance, kaya, si Weldon ay itinuturing pa rin na may mas mahusay na karakter, hindi katulad ng mga walang hiya, stalkerish na iyon. Tama, sa totoo lang, medyo maaga pa para patulan mo siya ng ganyan ngayon, tutal hindi pa naman siya umaamin sa akin. Natigilan si Lance, na parang hinayaan ni Lance na mamatay si Weldon, ngunit hindi pa umamin si Weldon kay Helena. Well, medyo maaga pa, pero gusto kanya sa loob, close as confessed tayo. Ate, alam mo namang crush kanya noon, so what about you for him? Have a good feeling. Tumingin sila kay Helena. Si Helena ay abala sa pagsasabing, hindi ko alam kung bakit, parang hindi ko nararamdaman na siya ay makapangyarihan sa loob, palagi kong nararamdaman na parang mas malakas ako kaysa sa kanya. Ang daming nakakita. Hehe, dapat ako ito. Buong pagmamalaki si Lance, si Helena ay kasama niya araw-araw bilang isang henyo, paano pa niya nagustuhan ang Weldon na iyon. Sa sandaling iyon, sinabi ni Helena, ngunit hindi pa kita nakilala noon. Medyo napahiya si Lance, napaka-narcissistic ni Lance. Biglang nagtanong si Lance, tama, kapatid, sa palagay ko ay wala akong narinig tungkol sa iyong ina, dati, noong ako ay nasa pamilyang Damon, ang aking ikalimang tiyuhin ay namuhay na mag-isa, kung hindi niya sinabi na mayroon siyang anak, akala ko single siya. Gayunpaman, pagkatapos pumunta sa Flying Cloud Sect, wala rin akong narinig na impormasyon mula sa iyo tungkol sa iyong ina. Sinabi ni Helena, wala akong konsepto ng isang ina, naaalala ko lang ang aking ama mula sa aking pagkabata. So, hindi na nagtanong pa si Lance. Noon lang, nakita ni Lance ang isang grupo ng mga tao sa kanyang harapan, na maraming pinag-uusapan. Umakyat din si Lance, nakita ko lang na ang grupo ng mga tao ay nakatingin sa isang babae sa di kalayuan. Ang babae ay mga 12 taong gulang, katulad ni Lance, ngunit mas matangkad ng kaunti kay Lance, marahil dahil mas maaga ang mga batang babae. Si Lance ay hindi pa nakakita ng isang batang babae na may katangi tanging katangian na makikita sa murang edad. Sa sandaling ito, ang batang babae ay tumingin sa isang grupo ng mga tao at nagtanong, sino sa inyo ang nakakita ng aking maliit na puting dragon? Napailing ang lahat. Medyo nababalisa ang dalaga at sinabing, nako, hindi maaaring tumakas siya sa True Beast Forest, ang aking maliit na puting dragon ay ilang araw pa lang lumabas, kung siya ay tumakas sa True Beast Forest. Ito na ang katapusan. Nagtanong si Lance, ate, sino itong batang babae? Sinabi ni Helena, hindi ko alam, ngunit napakaganda, nga pala, saang lupain siya naruroon. Bakit kahit ako ay hindi makapaghusga? Nagsalubong ang mga kilay ni Helena. Sinabi ni Lance, siya ay nasa ika-6 na yugto ng body tempering. Pag-abot sa ika-6 na yugto ng body tempering sa murang edad. Nagulat si Helena. Sinabi ni Lance, kahit ako ay nasa ika-7 yugto pa lamang ng body tempering, at upang maabot ang antas na ito sa murang edad, kung gayon ay walang pag-aalinlangan na ang babaeng ito ay isang buhay na katulad ko, o siya ay mula sa isang dakilang kapangyarihan. Kung gayon, ito ay dapat na supling ng isang malakas na tao ng Flying Cloud Sect. Tumango si Lance. Sinabi ni Helena, kapag siya ay lumaki, tiyak na siya ay magiging isang walang katulad na kagandahan. Naku, mas maganda si ate sa kanya. Tuwang-tuwa si Helena sa loob at bumantong hininga, ang matamis mong bibig, Terena, babalik na tayo. Si Lance at ang kanyang kapatid na babae ay bumalik sa single room. Ipinagpatuloy ni Sister ang kanyang martial skills habang si Lance ay patuloy na nag-aaral ng talisman refining.
Sa sandaling iyon, napansin ni Lance ang isang ingay sa ilalim ng kanyang kama. Ano ito? Tumingin si Lance sa ilalim ng kama at nakita ang isang puting batang dragon na kasing laki ng palad. Oy, bagong panganak na dragon. Nagulat si Lance at nataranta na inabot ang kanyang kamay. Gayunpaman, ang puting dragon ay tila natakot at agad na nag-drill. Sa oras na ito, itinago ni Lance ang kanyang celestial energy sa kanyang palad at pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumapit ang batang dragon at pagkatapos ay tumayo sa palad ni Lance, na para bang ang fairy chi na nananatili sa palad ni Lance ay partikular na kaakit-akit dito. 1527. Anong ginagawa mo kuya? Anong nakikita mo dito ate? Maliit na puting dragon. Hindi iyon ang batang dragon ng maliit na batang babae na kakapasok lang ng malaki, hindi ba? Talagang, sa unang pagkakataon na makakita ako ng totoong dragon, magiging akin na siya mula ngayon, sabi ni Lance. Si Helena ay abala sa pagsasabing, kapatid, huwag na ibalik ito sa batang babaeng iyon. Walang babalikan. Minahal ni Lance ang dragon, ang napakaliit na dragon ay mukhang maganda, paanong si Lance ay handang ibalik ito sa maliit na batang iyon. Kapatid, ang maliit na batang babae na iyon ay tiyak na may kakaibang pinanggalingan, bukod pa, ang tunay na dragon ay napakaranggal na nilalang, ang mga ordinaryong hayop ay matatakot kapag hiling ang pabango ng dragon, ang gayong mahalagang dragon ay hindi mananatili ng matagal kahit na sa ating mga kamay. Pinayuhan ni Helena si Lance. Ate, napakaranggal ba ng mga totoong dragon? Siyempre, hindi mabilang na bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, sa mundong ito, walang mga tao, ang mga dragon ang namumuno sa mundong ito, at ang mga dragon ay mas matagal kaysa sa ating mga tao. Nako, naisip ko na ang mga dragon ay iba't ibang mga mahiwagang hayop. Si Helena ay hindi nakaimik, ang mga dragon at mahiwagang hayop ay hindi magkatulad. Itatago ni Lance ang maliit na puting dragon sa bahay sa ngayon, kung ibabalik ba ito o hindi, pag-uusapan natin ito mamaya. Kinaumagahan, umalis sina Lance at Helena patungo sa True Beast Forest. Ang layunin ng paglalakbay na ito sa True Beast Forest ay ang manghuli at pumatay ng mga mahiwagang hayop kapalit ng mga spirit stone, at pagkatapos ay bumili ng mga materyales sa pagdalisay ng anting-anting, pagkatapos ng lahat, si Lance ay wala man lang natitirang kapital. Para sa Little White Dragon, natural na dinala ito ni Lance. Kuya, dalhin na lang natin ang maliit na puting dragon sa True Beast Forest, paano kung hindi sinasadyang makain tayo ng mahiwagang hayop? Kapag nalaman ito ng batang babaeng iyon, tiyak na mahihirapan tayo. Sabi ni Helena. Ate, ihahatid mo ba ako? Kapag napagod ako sa pakikipaglaro sa kanya, ibabalik ko siya sa kung sino. Sige, dapat natin siyang protektahan. Sigurado yan. Makalipas ang kalahating araw, pumasok sina Lance at Helena sa True Beast Forest. Roar! Nakita ng isang body refining 5th stage beast si Lance, at tumakbo palayo ng may mahinang dagandong. Tama, tumakbo, dahil naramdaman ng halimaw ang nakakatakot na amoy ng katawan ni Lance at nagmamadaling tumakbo. Karaniwan, kung ang demonyong halimaw ay nag-iisip na walang panganib, ito ay magkukusa upang sumalakay. Kasalukuyang inilalabas ni Lance ang kanyang chi sa ika-6 na yugto ng body tempering, ang layunin ni Lance ay hindi pumatay ng anumang mahiwagang hayop sa ibaba ng ika-6 na yugto ng red grade, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Dahil sa exchange ratio ng mga mahiwagang core, ang isang red grade 6th stage magical core ay katumbas lamang ng isang 1st grade spirit stone. Sa isang kisap mata, lumipas ang kalahating buwan. Parehong nagkagulo sina Lance at Helena, kalahating buwan na silang nasa True Beast Forest, natural na magulo ang kanilang mga katawan. Sa kalahating buwang ito, napatay ni Lance ang kabuoang mahigit 200 red grade 6 o mas mataas na mahiwagang hayop. Upang maging mas tiyak, pinatay ni Lance ang 3 sa ika-9 na ranggo na red rank beast. 20 sa ika-8 ranggo ng red rank beast. 50 sa ika-7 ranggo ng red rank beast.
At higit sa 130 sa ika-6 na rango na Red Rank Beast. Ate, malapit na tayong bumalik. Well, sa napakaraming Magic Core, maaari tayong makipagpalitan ng higit sa 300 Spirit Stones. Masayang sabi ni Helena. Sa napakaraming mga Spirit Stone na ipinagpalit sa pagkakataong ito, hindi masasabi kung gaano ang antas ng kaharian ang maaari nating itaas. Gayunpaman, kung mas mataas ang kaharian, mas malaki ang pagkonsumo ng Spirit Stones, kaya hindi gaanong kalakihan ang 300 dagdag Spirit Stones. Ang pangunahing bagay ay negosyo, at ito ay maaaring kumita ng higit pa. Ate, hindi namin ginagamit ang mga Spirit Stone na ito para dalisayan ang sarili namin, ginagamit namin ang mga ito para bumili ng anting-anting na mga materyales sa pagdadalisay, at pagkatapos ay gumagamit kami ng pera upang kumita ng pera. Bawat isa ay nabili ng 2 Spirit Stone, haha. 2,400 Spirit Stones na ngayon. Pagkatapos bawasin ang halaga, naging 2,100 din, yay! Tuwang-tuwa na sigaw ni Lance. Tawa rin ng tawa si Helena sa tuwa, niyakap si Lance at umiikot-ikot. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa ilalim ng puno, tinitingnan ang buong baliw na magkakapatid na Lance, at sinabi ng isa sa kanila, Captain, anong ginagawa nila? Silang dalawa lang. Hindi ko maintindihan, mukhang masaya sila, di ba, malaki ba ang natatanggap nila? Captain, yung babaeng yon, parang pamilyar siya. Ha, parang, kilala ko siya ay outsider disciple na si Helena. Ano, Helena? Ito ang sikat na walang katulad na kagandahan ng nasa labas na disipulo, si Helena. Oo, siya yun? Narinig ko kanina na gusto siyang itago ni Leonard, pero tinanggihan siya. Captain, ang babaeng gustong panatilihin ni Leonard, maglakas loob ba tayong hawakan siya? Ang Leonard ay hindi isang bagay na maaari nating masaktan. Which so what? Sinampal ako ni Leonard last time? Hindi ko pa rin alam kung paano maghihiganti para dito. Well, since nagkita na tayo ngayon, don't miss it. Captain, anong ginagawa mo? Patayin, hindi, tulog ka muna tapos patayin, balita ko baguhan pa lang itong Helena, hahaha, ngayon mura lang sa akin, paghihiganti rin kay Leonard. Sa ilalim ng puno, ngumiti ang lalaking kilala bilang kapitan. Masama. Ang taong ito, ay wala na sa stage ng body tempering, nakapasok na siya sa opening light stage, at ang kanyang kaharian ay ang unang order of opening light. Pagkatapos ng body refining stage ay ang opening light, at pagkatapos ng opening light stage ay ang pag-iilaw ng puso. Ang ama ni Helena ay nasa yugto ng pag-iilaw ng puso. Sa itaas ng yugto ng pag-iilaw ng puso, ang paglilinang ay mas mahirap, isang hakbang sa isang araw. Natuwa si Lance kay Helena nang biglang may lumabas na grupo ng mga tao at pinalibutan sila. Medyo masaya. Ngumuso ang leader ng grupo. Agad na nag-ingat sina Lance at Helena. Si Helena ay abala sa pagtatanong, sino kayo? Hahaha, kalimutan mo muna kung sino tayo, let's start by telling us why you guys were so happy now. Sa sandaling ito, tiningnan ni Lance ang grupong ito ng mga tao, ang pinakamalakas na kapitan sa kanila, hindi mahuhusgahan ni Lance ang kanyang tinatayang kaharian, ngunit walang duda na naabot na niya ang yugto ng enlightenment, kung gaano karaming mga yugto ng enlightenment ang hindi alam. Bukod pa riyan, may 3 pang tao na nasa enlightenment stage din, at ang natitirang 7 o 8 tao ay lahat ay nasa ika-8 yugto ng body tempering. Ang grupong ito ng mga tao ay tiyak na hindi mahina, ang pinakamahina ay nasa ika-8 yugto ng body tempering, at mayroong higit sa 10 tao sa kabuuan. Ang kasalukuyang kaharian ni Lance ay ang ika-7 yugto ng body tempering, at hindi alam ni Lance kung gaano kalakas ang kanyang mararating kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas, kaya medyo kinakabahan si Lance sa sandaling ito. Ano ang gusto ninyo? Tanong ni Lance. Ang kapitan na iyon ay hindi man lang tumingin kay Lance, tumingin kay Helena at ngumisi, ikaw ay dapat si Helena. Tama, sino kayo? Hehe,
Karapat-dapat na maging isang dilag na ang katanyagan ay lumaganap sa inner circle ng mga disipulo, talagang napakaganda, hindi nakakagulat na kahit si Leonard ay gustong alagaan ka. Sumimangot si Helena, ang taong gustong mag-alaga sa kanya ay tinatawag na Leonard, mukhang si Leonard ay medyo sikat sa mga inner circle na disipulo. Mahigpit na hinayla ni Helena ang kamay ni Lance, na para bang medyo natatakot siya. Ngumiti si Lance, huwag kang matakot, ate, nandito ako. Bagamat walang kumpiyansa si Lance na harapin ang grupong ito ng mga tao, kahit papaano ay may kumpiyansa si Lance na makatakas kasama si Helena. Yoho, you little brat, mukhang medyo ligaw ang tono mo. Tumingin ang isa sa kalaban kay Lance at ngumuso sa pang-aalipusta, na tila naghahanap ng kamatayan. Sa oras na ito, lumabas ang isang pandak na lalaki na nakikipag-usap sa isang pandak na lalaki at ngumiti, Kapitan, bago patayin ang maliit na umot-o na ito, maaari mo bang ibigay muna siya sa akin upang makapaglibang ako, kilala mo ako, gusto ko ng kaunti. Mga lalaki na 12 o 13 taong gulang ang ang edad na ito ay ang pinakakasiya siya. 1528. Sa ngayon, galit na galit si Lance, at ang maikling lalaking ito ay walang duda na isang taong may espesyal na libangan. Ang maikling lalaking ito ay isang body tempering 9th stage. Isang ikasyam na yugto ng body refining, madaling ma-spike ito ni Lance. Sa bilis ng kidlat, sinampal ni Lance ang pinakamalakas na galaw sa winter pump, end of winter and spring, sabay-sabay. Ingat ka! Naunang sumigaw ang kapitan na iyon sa kabilang banda. Ngunit, huli na ang lahat. Ang paggalaw ni Lance ay inilabas, ang hangin sa paligid ay agad na bumaba, isang solemn na aura na nabuo mula kay Lance ay ang palad ng kanyang kamay, ang palad ni Lance ay parang blower, ang hindi nakikitang aura ng solemnidad ay mabangis na pumutok. Patungo sa maikling taong iyon, sa susunod na sandali, halos kaagad, isang halos transparent na talam ng yelo, diretso sa bungo ng maikling taong iyon. Ah! Ang dwarf na iyon kalaunan ay nagpakawala ng isang at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang katawan, sa isang estado ng kamatayan, malamang na hindi niya akalain na siya ay isang pagod na maliit na bata, ngunit ito pala ay isang malakas na tao na gusto siyang patayin. Murang unggoy. Pagkatapos mamatay ng maikling lalaking iyon, sumigaw ang mga kasamahan niya. Sa sandaling ito, mahigpit na nakahawak si Helena sa braso ni Lance. Kuya, ano ang gagawin? Alam ni Helena na ang kanyang kapatid na lalaki lamang ang kailangang humarap sa isang grupo nila, at 4 sa kanila ay nasa yugto ng enlightenment, na isang malaking pagkakaiba. Ito ay hindi lamang pagkakaiba ng iilan. Mga hakbang, ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng yugto ng pagdalisay at yugto ng enlightenment, isang pagkakaiba na hinding-hindi mapapanalo kung walang ganap na makapangyarihang sandatang mahika. Halimbawa, isang anting-anting na maaaring magpatigil sa yugto ng enlightenment, o isang lihim na paraan na ipinagkaloob ng isang mas makapangyarihang taong maaaring harapin ang enlightenment stage. Kahit na si Lance ay nagpractice ng Flame Pump, ang Winter Pump, at ang Heavenly Thunder Fist sa mahusay na tagumpay, ngunit saan kaya, dahil ang lahat ng martial skills na itinago ng mga panlabas na disipulo ay ang pinakamababang antas. Martial skills, angkop lamang para sa body refining stage. Mamatay. Sigaw ng kapitan na iyon. Si Lance ay abala, ate, tumakbo ka. Ano naman sayo? You're standing beside me, I still have to distract myself to protect you. Nakinig si Helena, malungkot siya sa loob, hindi niya natulungan si Lance, at naging pabigat kay Lance ng tunay niyang nakilala ang kanyang mga kaaway sa buhay at kamatayan. Si Helena ay hindi sentimental, alam na siya ay talagang isang pasanin, kailangan niya munang tumakbo. Sumunod kayo kay Helena, haharapin ko siya. Sabi ng kabilang partido, isang lalaki mula sa unang yugto ng enlightenment. Hinabol ng 5 lalaki na humarap sa ika-8 at ika-9 na yugto ng body tempering si Lance, at ang natitira ay pinalibutan si Lance. Si Lance ay walang labis na lakas para protektahan si Helena sa ngayon, ang lahat ay nasa kanya lamang.
Ang lalaking nag-alok lang na harapin si Lance, ang open light stage isa na lalaki, ang kanyang mga kamay ay agad na naglabas ng isang berdeng polaka, isang buhay na polaka, kinagat ng lalaki ang kanyang daliri, isang patak ng dugo ang tumulo sa berdeng polaka, at biglang namamaga ang katawan ng berdeng polaka. Ungol. Ang polaka ay naging isang malaking nilalang na may taas na mahigit 10 metro. Sumigaw ang isa sa kabilang side, Yanjun, gamitin mo ang lihim mong paraan at hiwain mo ang batang ito para kainin siya ng iyong polaka. Sigurado iyan, gusto kong ipaghiganti ang murang unggoy. Ang lalaking tinawag na Yanjun, ang unang yugto ng Enlightenment, ay nagngangalit na mga ngipin. Tumingin si Lan sa malaking polaka, puno ng pag-iingat ang kanyang puso. Hindi alam ni Lance na ito ay isang lihim na pamamaraan, ang pagkakaroon ng lihim na pamamaraan ay nangangahulugan na ang taong ito ay may ilang mga koneksyon, at least hindi dapat masama ang kanyang pamilya. Dahil ang mga lihim na pamamaraan ay hindi ipinasa sa labas ng mundo, ang mga disipulo ng Flying Cloud Sect na lumampas sa body tempering stage, kung ang kanilang pamilya ay walang lihim na paraan upang maipasa, kung gayon maaari lamang nilang piliin ang martial skills na ibinigay ng Flying Cloud Sect Collection, sila lamang ang mas malakas kaysa ang martial skills ng mga panlabas na disipulo, at ang mga lihim na pamamaraan ay hindi ibinigay ng Flying Cloud Sect, maliban kung sila ay may ilang uri ng relasyon o nakatanggap ng ilang malalaking gantimpala mula sa Flying Cloud Sect. Ang Flying Cloud Sect ay magbibigay lamang ng mga lihim na pamamaraan. Tinawag ng taong ito si Yanjun, siya lang sa team nila ang may secret method, kahit ang captain nila ay walang secret method, at matapat lang na mag-practice ng martial skills na itinago ng Flying Cloud Sect, kaya kahit siyo na ito. Nasa unang yugto pa lamang ng Enlightenment si Jun, nasa pangalawang posisyon na siya sa koponan, at maging ang kanilang kapitan ay hindi nang ahas na magbigay ng labis na mukha. Sa ngayon, si Yanjun ay nagmamadaling harapin si Lance, marahil sa kabilang banda, gusto rin niyang ipakita ang kanyang mga lihim na diskarte. Gaya ng inaasahan, ang grupo ng mga tao na nakapaligid kay Lance ay naiinggit na ngayon nang makita nila na ginagamit ni Yanjun ang kanyang lihim na pamamaraan, at sinisigawan na siya ay polaka at kainin si Lance. Ungol. Ang polaka ay nagpakawala ng malaking dagandong. Si Yanjun ay nakatayo sa gilid, ang 10 daliri ng kanyang kaliwa at kanang kamay ay magkadikit, at ang kanyang bibig ay umaawit. Shoo! Sa sandaling iyon, bumuka ang bibig ng polaka, at agad na lumabas mula sa kanyang bibig ang isang nagninangas na pulang anino na napakabilis na walang paraan upang pigilan ito. Sa katunayan, inaasahan na ni Lance ang hakbang na ito, ngunit mayroon siyang minamaliit ang polaka. Bago pa makakilos si Lance, para bang ang kanyang katawan ay nakatali ng isang bundle ng mga lubad, isang puwersang humila, at si Lance ay nasa tiyan na ng polaka nang siya ay umitim. Haha, akala ko ito ay napakalakas, ngunit ito ay kinain ng polaka ni Yanjun ng sabay-sabay. Maraming tao ang abala sa pagbubulalas. Medyo mayabang si Yanjun, kahit na ang murang unggoy na iyon ay pinatay ni Lance, ngunit ang lahat ay isang koponan lamang, hindi ito tunay na buhay at kamatayan na magkapatid, nang mamatay ang murang unggoy, lahat ay nagalit lamang, ito ay hindi. Di umabot sa point na heartbroken. Sa ngayon, si Lance ay nasa tiyan ng polaka, naramdaman ni Lance na parang may mahiwagang kapangyarihan na nagbubuklod sa kanya, at higit sa lahat, ang katawan ni Lance ay naglalabas ng mapusyaw na asul na liwanag, ang laman ni Lance ay unti-unting hinuhubaran sa kanyang katawan at pagkatapos na hinihigop ng polaka na iyon, ang pakiramdam na ito ay parang unti-unting dinadalisay si Lance. Ah! Si Lance ay natakot, siya ay dinadalisay ng polaka. Tila kapag natrap na siya ng sikretong pamamaraan, mahihirapan na siyang makalabas muli, mapapadalisay siya at magiging nutrisyon ng polaka, magpapalakas ng lakas ng polaka na ito at magpapalakas din sa lihim na pamamaraan ni Yanjun. Gayunpaman, si Lance ay hindi isang ordinaryong tao. Si Lance ay nagtataglay ng Immortal Chi sa kanyang katawan, at bagamat ang Immortal Chi ay kailangang umasa sa lakas ni Lance upang gumana, ito ay, pagkatapos ng lahat, Immortal Chi, paanong ang isang polako lamang ay makakalunok kay Lance. Biglang binalot ni Lance ang kanyang buong katawan ng kanyang Immortal Chi, at sa wakas, hindi na nawala ang aura ni Lance.
Gayunpaman, si Lance ay nakagapos pa rin ng isang misteryosong puwersa na hindi makagalaw na parang nasa outer space o isang vacuum ng kalawakan. Anong dapat nating gawin? Nakulong ba ako? Hindi alam ni ate ang nangyayari, ngayon lang sinundan siya ng 5 body tempering 8 and 9 steps, siguradong hindi makakatakas si ate. Medyo nababalisa si Lance, hindi niya inaasahan na ang open light stage ay napakalakas at may lihim na pamamaraan. Sa sandaling ito, si Helena ay tumatakbong parang impyerno. 1529. Tumigil ka sa pagtakbo, sa tingin mo makakatakbo ka. Ang 5 lalaki sa likod ay hindi mabagal sa paghabol, tila hindi sila nagmamadaling maabutin si Helena. Sabi ng isa sa mga lalaki, huhulihin natin siya tapos medyo malayo na tayo, tapos 5 tayo, hehe. Nagkatinginan ang 5 lalaki at ngumiti, parang napag-usapan na. At ano ang sasabihin natin kay Kapitan Lienger? Kung tutuusin, naghihintay pa rin siya na ibalik natin si Helena para mag-enjoy. Sa oras na iyon, sasabihin lang natin na nasagasaan natin ang halimaw, at si Helena ay kinain ng halimaw, at maging tayo ay halos hindi na makabalik. Haha, sa totoo lang, kami ang nagpaikot-ikot kay Helena at sinira ang bangkay. Well, hindi natin ito masisisi. Noong huling nakatagpo tayo ng mga babaeng disipulo sa Demon Beast Forest, pagkatapos na magsaya si Kapitan Lienger, ibinahagi niya ito sa iilan sa kanila upang paglaruan, ngunit ginawa namin. So since he's so unfair, don't blame us this time. At saka, every time we hunt the nucleus, hindi rin fair ang distribution, although nasa body tempering stage lang kami at mas mababa ang binayad namin. Itinaya din namin ang aming buhay upang makapasok sa True Beast Forest, at kalahati ng nucleus na pinapatay namin sa bawat oras ay red grade, ibig sabihin ay pinatay namin sila. Ang 5 taong humahabol kay Helena ay nagsabi na may pag-ungol, hindi nakakagulat na hindi sila nagmamadaling mahuli si Helena, kaya ang kanilang alyansang ito ay hindi rin masyadong malakas. Si Helena ay tumakbo ng mahabang panahon, ngunit siya ay nalilito, bakit hindi nila siya naabutan ng napakatagal na panahon? Hindi ba sila ay mas mabilis din? Sa sandaling iyon, sinabi ng isa sa 5 tao sa likod, gawin natin dito, may kuweba sa unahan, kunin natin siya sa kuweba at magsaya minsan at para sa lahat. Fuck! I've never seen such beautiful, well-built na babae sa buhay ko, at 16 pa lang, malambing na, hehehehe. Pilak, natawa ang pinakawalan nilang 5. Pagkalipas ng ilang segundo, napalibutan si Helena. Tumakbo ka, bakit hindi ka tumakbo? Tumingin si Helena sa daan na kanyang pinanggalingan, hanggang sa makita niya ang dulo ng kagubatan, walang bakas ng lance, tila hindi siya maaabutan ng kanyang kapatid, at hindi niya alam kung ang kanyang kapatid ay may pinatay na rin. Umiyak si Helena, Itay, pasensya na, kapatid, magkikita pa tayo sa kabilang buhay. Pagkasabi noon, gustong magpakamatay ni Helena. Think pretty. Sa susunod na segundo, ang kutsilyo ni Helena ay inagaw, kaya't hindi na siya nakapagpakamatay. Tapusin na natin ang kasiyahan kahit na kailangan na nating mamatay. Sabi nung isa. Cut the crap and drag it into the cave. Pagkatapos sabihin iyon, hinampas ng lalaki ang likod ng ulo ni Helena, nagdilim ang mga mata ni Helena at siya ay nawala ng malay. Kinaladkad ng 5 lalaki si Helena papasok sa kuweba. Haha, nahimate siya, bakit hindi natin siya gisingin, mas mabuti pa kung gisingin natin siya. Sabi ng isa. O hindi, kung sakaling makita tayo ng kapitan at ng iba pa na hindi na tayo babalik at sumunod sa likuran, ang babaeng sumisigaw ay nakalabas na, sige, bilasan mo. Pagkasabi noon, nagsimulang habarin ng 5 lalaki ang kanilang mga gamit. Damit. Ngunit sa sandaling iyon, biglang umupo si Helena. Gising na siya. Nagulat ang 5 lalaki, medyo imposible, sa lakas ni Helena, hindi siya nagising ng ganoon kabilis. Gayunpaman, ang hitsura ni Helena ay tila mali sa sandaling ito, ang mga mata ni Helena ay tila nagyayelong malamig,
ang kanyang mga mata ay tila bumaril sa isang nanlalamig na guanmain, na para bang siya ay isang malamig na reyna sa itaas ng mundo. Iniwas ni Helena ang kanyang mga mata sa 5 lalaki. Ang 5 lalaki ay labis na natakot kaya't hindi sila naglakas loob na ipagpatuloy ang kanilang paghuhubad, na para bang nahulog ang kanilang mga katawan sa isang butas ng yelo nang tumingin si Helena sa kanila, at parang anumang oras ay madudurog sila hanggang sa mamatay. Nagkatinginan ang 5 lalaki, hindi alam ang nangyayari. Sa sandaling iyon, parang malamig ang bibig ni Helena. Ibang-iba sa dati niyang kawalang muwang, malamig na sinabi ni Helena, "Kayo lang, karapat-dapat din kayo." Pagkatapos sabihin iyon, iniunat ni Helena ang kanyang kamay at agad na lumutang ang mga katawan ng 5 lalaki, na nagpapahintulot sa kanila na magpumiglas at mabigong mapunta. Hinawakan ni Helena ang kanyang daliri sa bakanteng espasyo. Katsa! Ang mga katawan ng 5 lalaki ay nagpaikot-ikot sa isa't isa, tulad ng pagpipigan ng damit, dugo na damanak sa buong lupa, lubhang malupit. Sa isa pang kaway ng kanyang kamay, ang mga katawan ng 5 taong iyon ay naging meat paste, na tumalsik sa buong batong dingding ng kuweba na parang semento. Tahimik na tumayo si Helena at lumabas ng kuweba. Sa sandaling iyon, sinabi ni Helena, "Anak, maghintay ka pa, tiyak na iuuwi kita sa lalong madaling panahon." Pagkatapos sabihin iyon, nanghina ang katawan ni Helena at nawalan siya ng malay. At ngayon, sa parehong lugar, si Lance ay nakulong sa tiyan ng Polaka na iyon, at ang Polaka na iyon ay walang anumang panloob na organo o anumang bagay na tulad niyan. Naramdaman ni Lance na parang pumasok siya sa isang walang laman. Nang hindi alam ni Lance kung paano makatakas, biglang may gumalaw sa dibdib ni Lance, at naalala ni Lance na mayroon siyang maliit na puting dragon na nakatago sa kanyang dibdib. Gumapang palabas ang maliit na puting dragon na iyon, at pagkatapos ng nakalipas na kalahating buwan, tila itinuring ng maliit na puting dragon si Lance bilang isang miyembro ng pamilya. Sinabi ni Lance, "Little White, ako ay nasa problema, kailangan mo ang iyong tulong ngayon." Ang Little White Dragon ay tumango. Sabi ni Lance, "Gapang ka ngayon sa palad ko." Sumunod ang Little White Dragon at gumapang sa palad ng kamay ni Lance. Biglang tinakpan ni Lance ang immortal chi ng kanyang katawan sa ibabaw ng Little White Dragon. Bago pa mayakap ang Little White Dragon, walang magawa si Lance sa pamamagitan ng kanyang damit. "Little White, ngayon ay direkta kang humahampas sa anumang direksyon, nasa iyo ang aking walang kamatayang enerhiya, hindi ito mapipigilan ng isang Polaka ng distrito." Sinunod ng maliit na puting dragon ang utos, at biglang nasira ang lihim na espasyo sa loob ng tiyan ng Polaka. Boom! Ang Lance ay parang sun monkey na lumilipad palabas ng Five-Finger Mountain. Ang lalaki, si Yanjun, ay labis na ipinagmamalaki na kinain na niya ang Lance at ang kanyang Polaka ay muling lumiit at nasa kanyang manggas. Ngunit biglang pumutok ang kanyang manggas, at si Lance ay natanggal sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, tulala si Yanjun. Naramdaman kaagad ni Yanjun na patay na ang Polaka na pinadalisay ng kanyang pamilya para sa kanya. Ang Polaka ay nangangailangan ng isang malakas na tao upang tulungan siyang pinuhin ito, tulad ng pagpino sa isang bangkay, at pagkatapos ay gumamit ng isang lihim na paraan upang himukin ito. Ang pamamaraang ito ay talagang ang hinalinhan ng magic treasure. Dahil ang mga magic treasure ay kumonsumo ng napakalaking halaga ng enerhiya, ang mababang antas na immortal na magsasaka ay hindi makontrol ang mga ito. Matapos kumawala si Lance sa kanyang katawan, saglit, gamit ang kanyang palad bilang isang espada, hinampas niya ang Yanjun na iyon, habang si Lance ay humiwalay sa kanyang katawan at nasa harap mismo ni Yanjun. Ngayon ay maaari niyang patayin ang isa sa muna sila. Wow! Ang palad ni Lance, na natatakpan ng walang kamatayang enerhiya, ay biglang naging banal na sandata at tumagilid. Nahati si Yanjun sa kalahati mula ulo hanggang paa. Maraming mga tao sa paligid niya ay walang oras na gumawa ng anuman. Ang kapitan, na tinawag na Lian Ge, ang unang nag-react at sumigaw, "Nine Heavenly Zuan Avalanches." Nanigas ang katawan ni Lian Ge at nagsimulang lumaki ang mga kalamnan sa katawan, na naging isang lalaking bogbog sa kalamnan. Uminom.
Tumalbog si Liange sa magkabilang paa at sinuntok ng isang malakas na suntok si Lance, ang kanyang mga kalamnan ay parang matigas na mga banda ng bakal, at isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na nagtatago siya ng walang katapusang kapangyarihan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance na bigla siyang naging maliit, na para bang ang Liange na iyon ay isang genteng Buddha na kayang barilin siya hanggang mamatay sa isang hininga lamang. 1530. Ang pakiramdam na ito ng kawalang halaga, si Lance ay minsang nakatagpo ng malalakas na kaaway kahit noong siya ay nasa mortal na kaharian. Sa makatuwid, sa kritikal na yugtong ito, hindi sinasadyang binuksan ni Lance ang kanyang lifeblood hidden. Ito ay ganap na hindi malay dahil sa dating ugali ng pagsabog sa mga ganitong sitwasyon sa mortal realm. Gayunpaman, pagkatapos i-on ang lifeblood hidden, nag-react si Lance. Ano ang silbi ng pag-on niya ngayon sa lifeblood hidden, hindi na mundo ang nagsasalita ng martial arts. Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang hindi naisip ni Lance. Dahil matapos buksan ang lifeblood invisibility, ang kanyang pag-iisip, at ang sigla ng anumang selula sa kanyang katawan ay tumaas ng hindi mabilang na beses, na parang may mas malaking pagtaas kaysa noong binuksan niya ito sa mortal na mundo. Higit pa rito, sa sandaling ito, naalala ng isip ni Lance ang Shera 18 Blades. Si Lance ay nag-practice noon ng Shera 18 Blades, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya makapagsanay. Ngunit pagkatapos buksan ang lifeblood hidden, biglang, tila malabo na naunawaan ni Lance ang unang talam ng Shera 18 Blades. Kaya ganyan. Si Lance ay nagkaroon ng flash ng insight sa loob. Tumingin ang mga mata ni Lance kay Liange na pumapatay patungo sa kanya, at ang mga galaw ng kabilang partido ay tila bumagal ng husto, na parang slow motion. Itinaas ni Lance ang kanyang palad. Wow! Sa himpapawid, 2 hanggang 3 metro lamang ang layo mula sa pagpatay kay Lance's Liange, ang katawan ay nahati sa 2 piraso at dugo ang putok sa lahat ng dako. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang katawan ni Lance ay agad na umatras mula sa lifeblood hidden state. Ang tagal ng lifeblood hiding ni Lance ay wala pang 1 segundo. Ang katawan ni Lance ay tila hangkag nang lumabas siya sa lifeblood hidden state. Tumingin si Lance sa ibang tao, ngunit sa kasamaang palad, hindi kayang patayin ni Lance silang lahat, at wala ng kapangyarihan si Lance. Kakaintindi lang ni Lance sa Shera First Blade nang pumasok siya sa lifeblood hidden state, at tila na ipapakita lang ni Lance ang Shera 18th Blade kapag binuksan niya ang lifeblood hidden state. Kapitan Liange. Ang iba sa kanila, na nakatingin sa bangkay na nahati sa kalahati, ay sumigaw. Bagamat walang kapangyarihan si Lance ngayon, hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat, kahit ang lihim na paraan ni Yanjun ay hindi kayang patayin si Lance, at sa huli, namatay ang Polaka, namatay si Yanjun, at ngayon, pati ang kanilang kapitan ay namatay ng gayon. Sa kahabag-habag, subukan upang makita kung paano sila maglakas loob upang ilipat muli. Tiningnan ni Lance ang natitirang mga tao. Sa 4 na natitirang tao, 2 sa kanila ay mula sa Open Light Phase 1 at 2. Pounds. Sa 4 na taong iyon, ang 2 mula sa Body Refining Stage ang unang lumuhad kay Lance. Makalipas ang ilang segundo, sumunod ang 2 sa Light Opening Stage at lumuhad. Senior, iligtas ang iyong buhay. Senior, iligtas ang iyong buhay. Tumingin si Lance sa mga taong ito na yumuyuko at humihingi ng awa, hindi sila kayang patayin ni Lance kahit na gusto niya sa ngayon, iniisip niya kung ano ang gagawin ng may dumating na boses mula sa kanyang tabi, kuya. Lumingon si Lance, si Helena iyon. Ate, ayos ka lang ba? Si Lance ay abala sa paglalakad. Ang 5 tao na nakaluhod at humihingi ng awa ay tumingin din kay Helena na nalilito, bumubulong sa kanilang mga puso, nasaan ang 5 tao na humabol sa kanila. Bakit hindi ka bumalik? Tumingin si Lance kay Helena na mukhang ayos lang, at abala na nagtanong, nasaan ang lalaking iyon? Hindi ba sila ang nagbalik sa iyo? Si Helena mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari, kaya umiling siya at sinabing, patay na silang lahat.
Ang 4 na taong nakaluhod sa di kalayuan, nagmamakaawa, ay hanggal nang mabalitaan nilang patay na rin ang mga iyon. Hindi sila magugulo, pareho ba silang mga pervert? Ngayon 4 na lang sa 10 silang natitira, at hindi malinaw kung mabubuhay pa sila ngayon. Nagkatinginan silang 4, asol ang mukha. Bagamat naguguluhan din si Lance kung paano sila namatay, hindi nararapat na magtanong ng higit pang mga tanong sa ngayon. Tumingin si Lance sa 4 na taong nakaluhod at humihingi ng awa at sinabing, iwan ninyong lahat ang inyong mga bag at mail, iligtas ko ang inyong mga buhay. At saka, kapag bumalik kayo, magkunwaring wala kayong alam, o kung hindi, mamatay. Oo. Ang iilang tao ay parang nakatagap ng malaking amnestia, abala sila sa paglapag ng kanilang mga imbakan at gulo-gulong tumakas, patuloy silang tumakbo, walang lakas ng loob na huminto. Si Helena ay abala sa pagsasabing, Kuya, pinatay mo ba silang lahat? Nakaramdam si Helena na hindi makapaniwala, masyadong malakas ang kanyang nakababatang kapatid, nasa ika-7 yugto pa lamang ng body tempering, at napatay na niya ang open light stage. Well, pinatay ko silang lahat. Kung gayon, bakit hinayaan mo lang ang 4 na taong iyon? Nagtataka si Helena. Ayoko rin bitawan, but I'm really powerless. Actually mas delikado kami ngayon lang, kung alam nilang 4 na wala akong power, I'm afraid we'd be the one to die they, only on their knees kasi natulala ako, pag hindi ko binitawan at pagod na sila sa aso, tapos na kami. Aha, buti naman. Ate, yung 5 taong kakasunod lang. Nasa 8 or 9 stages na kayo ng body tempering bakit ayos ka lang? Galit na sabi ni Helena. Ano gusto mo pang mangyari sa ate mo, yung 5 lalaki kanina, grabe, sinubukan nila para kaladkarin ako sa kuweba, gusto nila akong dungisan. At ano? Tapos itinulak nila ako, pero, pagkagising ko, nahulog ako sa bakanan ng kuweba at wala na silang lahat pero may naamoy akong dugo. Kaya pumasok ako sa kuweba at nakita ko. Nakita kong naging laman ang laman nila at dumikit sa batong pader, sumakit ang tiyan ko, kaya mabilis akong tumakbo pabalik tapos nakita ko ang mga lalaking nakaluhod na nagmamakaawa. Mercy, sino ang tumulong sayo? Natarante si Lance. Ewan ko ba, baka may malakas na lalaki na palihim na tumulong sa akin, ang True Beast Forest maraming pumapasok tapos, yung lalaking tumulong sa akin. Ayaw magpakita ng sarili, at umalis bago ako magising. Tumango si Lance, anyway, thanks to him this time. Lance, advised him of this favor, tumango din si Helena na may palpitate heart, it was really too dangerous. Para muntik ng madungisan, kung talagang dinungisan siya ng 5 taong iyon, hindi na mabubuhay si Helena, ate, umalis na tayo dito. Good. Dulot ni Lance ang ilang storage bag sa lupa, kasama na yung kay Yanjon, at kay Captain Lienge. Pagkatapos ay inakay si Helena na mabilis na tumakbo palayo sa pinangyarihan, matapos ang mahabang oras na pagtakbo ay sinigurado nilang ligtas ito bago sila huminto. Nakahiga silang dalawa sa isang butas sa isang malaking puno, magpahinga na tayo at tingnan natin ang nakawan. Sinabi ni Lance na si Helena ay medyo nasasabik din, sila ay mga disipulo ng Inner Siege, dapat mayroong maraming nuklei ng pangangaso, kaya mabilis itong ibuhos at tingnan. Pagkatapos ng ilang pagbibilang sa kanilang dalawa, sa wakas ay natukoy na ang trophies na nakuha nila ay ang mga sumusunod, isang Orange Grade 3rd Grade Magic Nucleus, 6 na Orange Grade 2nd Grade Magic Nuclei, 30 Orange Grade 1st Grade Magic Nuclei, 200 Red Grade 9th Grade Magic Nuclei, 500 Red Grade 8th Grade Magic Nuclei, 800 Red Grade 7th Grade Magic Nuclei, at 1,500 Red Grade 6th Grade Magic Nuclei. Wow! Helena and Lance? They were hugging each other in excitement, so many gains. Helena fiercely kissed Lance sa pisngi, bagaman halos lahat ay nagbayad ng mabigat na presyo sa pagkakataong ito, ang pagnakawan ay medyo mayaman pa rin. Oh,